Good afternoon po mga kababayan, sir. This is John, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is April 20, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Sanctuario Street, Pio del Pilar, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Angel's Burger sa may Huevos Street, corner ng Lilac Street, Rizal, Taguig. Doon na naman. Iwas-iwasan ko yun. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sawa-sawa di ba po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Tapos June po. Sa June na po.
number 110 na sumusuporta sa kapangyarihan ng gobyerno para magpatupad ng naturang panuntunan. Ang mga monumento ay ito na kailangan sundin ng mga kumpanya ng langis ang kompetasyon at computation ng pamahalaan at pagbawas o dagdag sa presyo ng petrolyo sa gitna ng National Energy Emergency. Nagbabala rin kung sarina na kung hindi susunod ng oil companies, ang nasabing panuntunan ay mag-iisyong clearing ng show cause orders at nangangalibang permit ng mga ito. Bukod pa ito sa criminal penalties na bilang na 300 hanggang isang taong pagkakakulong at puntang 50,000 pesos hanggang 300,000 pesos.
ang karinderya, ilang LPG po ang nauubos in a day or in a week? Sa mga hanay namin katulad sa Las Piñas, malapit siya sa Perpetual Hill. Ang kanyang tangke ay mga parokyano, pero sabi yung mga kanina, kumunti yung mga parokyano sa oras yan, nalulawan, marihan. Okay, ma'am, ano pa unya mensahe sa ating mga tagapakinig at sa ating pamahalaan ng Joanne? Unang-una, maraming ulit salamat. Kahit pala, nagpapasalamat na ako sa Pangulong Bongbong Marcos dahil napagbigyan yung LPG natin ay bumaba na raw, pero hindi pa rin po namin nararamdaman sa hanay ng karinderya kasi patuloy pa rin na mataas yung aming kuha. So, ako po ay nananawagan at nakikiusap sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sana ay mapansin din ang aming nasa hanay ng karinderya na mas madalas po bili talaga ng LPG. At naapektuhan din po kami sa aming mga deliver. Dati, ang bigas po ay binibili namin at dinideliver lang. Ngayon po, may shipping fee na rin. So, may bayad na rin po. Kahit na ilan pa pang sako ang bilhin mo, may bayad na dati. Dinideliver lang po na walang bayad yan. Ngayon, may bayad na po. Kaya sana po, pag-aralan niyo po ng maigi rin, at higit sa lahat, ako po ay nananawagan at nakikiusap na makita niyo rin yung nasa hanay namin ng karinderya na tumatangkilik ng mga produkto at bawat pagtaas ng produkto ng LPG, ng gasolina, pati produkto ng ginagamit namin ay tumataas din po. Ma'am Joanne, salamat sa inyong serbisyo. Mabuhay po kayo. Good afternoon, ma'am. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Thank you po, si Ma'am Joanne Hipólito, pero niya may samahan ng mga maliliit na tindahan at karinderya sa buong Pilipinas. Yan po yung Philippine Association of Stores at Karinderya Owners. Alam nyo, yung may mga pera dito ramdam pero ako nakikita ko ito pag pupunta ako ng MRT, ng Philippine Makina, number 1, nakikita ng marami sa mga bakery. Oo, yung mga pwede bumili ng 5 pisong tinapay. Number 2, sa mga karinderya. Bakit? Kasi malikit na ulam lang, may sabaw ka na, di ba? So, talagang source na. Alam mo, tama yung sinabi ni Ma'am Joanne kanina. Depende sa isang karinderya,
Ito. Eh? Dito ba? Parang sa kabila pa. Ito. Ito nga. Ito pa. Oh, ingat po. God bless po. Ito po. Patay tayo dyan. Ay, tinuturo ko sa wala namang access. Patay tayo. Yan, so maraming salamat po. God bless po. Ano po.